Welcome back guys sa ating daily vlog for the month of August. So today is August 5. Kakatapos lang namin maghatid kay Apollo. It's 8 o'clock na papunta naman kami ngayon sa hospital kasi may check-up si Mami. Follow-up check-up. Hindi to yung OB ha sa pregnancy. Follow-up check-up lang kasi nung nakaraan or last week sumakit yung tenga ni Mami. So nung nagpa-check kami, Ear infection. sa ear, in-advise lang ng doktor na may 1 week na gamutan. Tapos ngayon, Wednesday, balik namin for follow-up. Pero hindi naman masakit yung tenga mo, Mams. No? Hindi na. Tsaka cleaning. Kasi Cleaning. nag-build up na yung gamot. So yung gamot kasi na 1 week is drops siya sa tenga. Ano daw yun? Nakukuha sa pag nag-stay na basa yung tenga. During pregnancy. Or kahit hindi. Pero sa pregnancy kasi mas prone sa yung parang basa yung tenga dahil sa increase water retention, fluid retention sa katawan. Kaya namamanas na din ako ilang weeks na. Pamanas. Pero feeling ko din, sa pagligo ko yun kasi nung mga nakaraan, parang tinry kong yung linisin yung tenga ko gamit yung basang bimpo. So parang yun yung nag-change siguro sa routine ko na nag-cause ng parang nag-stay yung basa sa tenga. Tapos ilang weeks yun na bago pa yan yung birthday ni Apollo na nag-swimming tayo. Oo, bago pa yun. Na nag-start yun na ganun yung ginagawa ko. Tapos parang napansin ko na laging makate yung dalawang tenga. Tapos pag makate, syempre, iaano ko ng cotton buds. Din yun, hindi daw nakaka-help din ng cotton buds pag sa inner ear. Pang outer lang talaga yung cotton buds. Sa labas lang. Sa labas lang talaga. Tapos after nung kate, parang may discharge na. Parang basa na talaga na may color. May color discharge. Tapos, nagsimula sumakit nung after mag-swimming Kasi siguro yun yung talagang nababad na talaga yung tenga ko. Nagpa-floating ka pa. Pa ako. Swimming pa. Swimming si baby. Tapos Tuesday na, nung madaling araw, talagang masakit na ito kinakaya. Anong araw ba tayo nag-check up last week? Wednesday. Sa ENT. Kasi Wednesday lang siya and Saturday. Tapos yung nireseta nung doktor is drops sa tenga. Parang antibacterial din, parang antibiotic. Antifungal, antibacterial. And alam naman nung doktor na buntis tayo. Na pregnant. Kaya yun lang, tsaka Yun paracetamol for the pain. Okay lang din naman daw yun. Yung paracetamol ko parang daily hanggang... Ilang day yun? 4? Kailan ba ako nag-stop? Parang Saturday, hanggang Saturday morning lang. Tapos 'di ba umalis tayo ng Saturday, August 4. Ay Saturday ba? Basta nung kumain tayo sa Tutong Henerasyon. 1, August 1. Hindi na sumakit ng maghapon hanggang today. Kahapon hindi na ako nag-drops. Kasi naubos na. Hindi na kami bumili ng bago. Tsaka okay naman na. Parang feeling ko kailangan linisin talaga. Ayan. So, for today's, ayan yung update, guys. Kaya bakit kami papa-check up today. Pero may follow-up check up naman kami sa OB sa Saturday. Bukas. Dapat tomorrow. Oo. Pero yung hindi nga kami nakapag-lab kasi dahil sa infection. Makukuha ba yun sa CBC? Sa CBC. Lumabas Kaya inusog namin, kahapon nagpa-lab si Mami. Pero 3 to 5 days daw. Sabi kasi nung OB, 3 days lang. Pero nung sa lab na, 3 to 5 days. Hopefully makuha din ng Friday para makapagpa-check up na ulit sa Saturday. Ayan, yan yung update. Pero for this drive, guys, kasama natin si Mami. Kahapon nung hinatid ko si Mama, mag-isa lang ako na nagsasalita din. Pero kaya may kasama na si Mami. And naisipan namin na parang magandang pag-usapan about pregnancy.
Pregnancy talk, yes. Pregnancy talk. Hindi lang yung ngayon ha, pero yung parang First. difference during mom's pregnancy with Apollo. Apollo Jan. Okay. Ano? Saan ka na? Nagkakape ba tayo? Dito tayo sa Olivares guys, magkakape muna kami. Or drive-thru muna. Okay, so nakabili na kami guys. May food na si Mami. Meron kaming Hot tea. Hot tea na lang pala kinuha ko, hindi na coffee. Tapos, na latte kay Mami. Hindi ko nakikita pa to sa camera. So, sige, siguro ikaw Mami, yung experience mo muna kay Apollo na pagbubuntis na pregnancy. Ano ang, syempre first time, ano yon pregnancy. Ano ang experience yon para sa'yo? Yung kay AJ kasi, kay Apollo, syempre first time nga, hindi ko pa expect kung ano ba yung mararamdaman, ano ba ang feeling. Pero kahit before pa nun, way back pa, parang nag-iisip na ako, nag-wonder na ako, ano bang feeling nang may anak ka, yung gano'n. Parang iba ba talaga yung feeling na, parang iba yung love mo sa anak mo, gano'n, gano'ng feeling. Kaya nung yun, nagkaroon na ng AJ, parang gano'n pala yung feeling na may baby na galing sa'yo. Na sarili mo. Oo. So, nung pregnancy, yung unang araw pa lang na feel ko na may iba, yung nahihilo na feeling ko, kulang lang sa tulog. Pero hindi ka pa nagtiti noon. Hindi pa, Pero feeling mo na. Parang feeling ko low blood lang ako, gano'n, na kailangan ko lang matulog. Natulog na ako, pero parang nanghihina pa rin talaga ako kasi sobrang hina. Tapos, nung naalala ko yun, galing akong office, tapos nung hapon, bumili ata tayong balot para tumaas yung ano ba yun, yung para yung high blood. Level ng, kasi feeling ko low blood lang ako, ganyan. Kasi pag low blood, para sinasabi nila, kain ka balot. Pa-high blood pala ang balot. Tapos noon, hindi ko alam kung bakit hindi ko naisip na baka buntis kasi delayed din ako kasi naalala ko noon, October, hindi na ako nagkaroon, parang gano'n. Ano yun December na yun So parang, may chance din na baka nga meron na, may buntis na nga ako. Tapos nag-PT, yun na-confirm na. Pero isang beses lang tayo ata nag-PT na. Tapos, nag-schedule na kagad tayo na. Oo, nagpa-check na ulit. Nag-schedule na kagad tayo ng check-up. Oo, doon pa sa Marikina. Marikina na. Tapos, yung symptoms, yun yung yun yung naalala ko na pinag-bed rest ako, di ba? Pero na-experience mo ba kay Apollo yung nagduduwal, gano'n? Oo, nagduduwal. Pero hindi yung kay, dito nga sa number 2, hindi ako nagsusuka. Hindi katulad nung kay Baby Ellie ngayon Ngayon kasi parang kada kain ko, sinusuka ko lang. Pero dati talaga hindi ako makakain. Kaya siguro hindi rin ako nasusuka kasi hindi ako makakain. Yun yung mahirap, yung hindi ko malasahan din yung kinakain ko. Wala akong panlasa, walang gana, ganun. Kaya pumayat talaga ako nun di ba? Tsaka yung pregnancy natin kay Apollo, ano ba, first month, second month? Gano'ng katagal yung pinag-bed rest kasi si Mami ng OB that time? Gano'ng katagal yun? First trimester? Yung talagang literal ba na 3 months or first month lang? Hindi ko sure pero parang nung nagpa-med-cert kasi ako noon, nagpa-bed rest muna ako ng 30 days. Hindi rin, parang saglit lang, tapos parang hindi ko sure pero hindi siya 1 month na pinag-bed rest ata. Basta bed rest kasi nga may spotting din. Kay AJ may spotting, ngayon wala talagang spotting. Parang feeling ko, nagkaroon lang ako ng mga brown spots dahil dun sa yung nabubuo na yung placenta, gano'n, yung time na yun. Pero hindi naman ako pinag-bed rest. Diba, ngayon? Ngayon, hindi. So, in terms of, trimester, yung first trimester, mas malala yung kay AJ. Feeling ko. Kasi naka-bed rest. Pero yung experience na, ano ba yan?
na feeling mo mas malala dahil nga may spotting, ganon? Or nasa nararamdaman mo rin ba? Or based dun sa nararamdaman mo sa pagbubuntis mo kay Apollo versus now kay Baby Ellie na yung first trimester? Parang mas okay pa rin yung first trimester ngayon. Kasi nakapag-Boracay pa tayo ng 8 weeks. Ay, oo pala guys. So, nalaman natin kailan? January. Halos end of month, di ba? 25 January. So, almost end of month, noong January namin nalaman na buntis si Mami. Pero, bago yun, nagte-10K pa tayo. Nagja-jogging pa kami guys. Alas mag-jogging ni Mami. Nag 10 kilometers siya. Pero, ano ka na nun, di ba? Parang delayed ka na nun. Oo. Delayed na. Pero, hindi pa sumisipa yung morning sickness para kumbaga ganon. Baka hindi pa nagte-test. Hindi pa nagte-test. Oo. Ano yun eh? Sunday yun eh. Kaya katapos natin magsimba. Oo. Na natin nalaman. O yun, kasi dito kay Baby Ellie, nakapag-Boracay pa tayo. Pero yun lang, yung pagsusuka, yun talaga yung hindi ko nakakalimutan. Kasi, parang ini-expect ko na magsusuka ako eh. Kasi parang yun naman yung normal na or talagang gano'n na yung feeling mo. Yung iba naman nakilala ko, kunyari si Mitch, nagaganon din talaga siya nagsusuka. Pero yung iba, kunyari si Nikki, parang wala lang daw. Yung iba-iba talaga siguro kasi iba-iba naman tayo. Katawan, di naman pare-pareho. So, yun. So, yun yung first trimester. Oo. And yung mga second na? Second, feeling ko yun yung pinakamagaan Sa buong trimester. Parehas. Na kay Oo, kasi nung pregnancy, second kay Apollo and trimester, kay AJ, kay Apollo, yun yung kinasal na tayo eh. Alala ko, April. Parang yun na yung, di ba, naglalakad-lakad na tayo. So, parehong second trimester, okay naman. Yung madali na. Pero, din, itong second trimester, basta end of second trimester, yung sumakit na yung yung balakang ko na hindi ko naman na-feel dati. Malakas ka ba kumain din dati nung kay Apollo versus yung... Dati, naalala ko, di ba ako, yung OGTT, yung magtitake ng sugar. Ang naalala ko dati, maaga akong nagganon. Kaya maaga ko rin nalaman na may gestational diabetes. Kaya talagang kontrolado lang yung sugar ko. As in, yung religious din na nag-check ng sugar, yung wala akong time na pinapalampas na hindi ako mag-check. Kasi parang first time parang kailangan very monitored. Ganon yung feeling. Ngayon, late na eh. Oo, parang ngayon, medyo feeling ko mas late yung ngayon. Wala naman. Parang normal naman. Normal level naman yung sugar. Kaya parang okay lang. Sige, kain lahat. Kaya ngayon, feeling ko mas laid back ako compared dati na monitored. Ngayon, parang feeling ko, parang kailangan kong kumain eh. Bakit? Parang gusto kong kumain. Siyempre. Parang ganon. Kaya, din talaga, mas malaki din talaga yung pagbuntis ko ngayon. Pero yun yung isa sa mga, yung pain din na na-experience talaga. Yung kailangan pa natin ibaba yung bed. Kasi hindi talaga ako makakita ng hagdan. So yun pala guys, sa mga previous vlogs na napanood nyo, mapapansin nyo na yung bed namin is nasa baba, nasa sala. So syempre ang kwarto naman kasi natin talaga is nasa taas. Pero anong na yun? Yun na yung nag-start na sumakit yung balakang. End of June, alala ko. End of June. Doon na, nag-request na si Mami na ibaba na yung kama. Ngayong ngayong third trimester na. Naman, kung naalala mo pa din, difference naman yung ngayon versus no kay Apollo. Dati, yung third trimester, kasi tinignan ko yung mga previous na mga documents kay AJ sa hospital, sa check-up, gano'n. Kasi nakatabi pa na July, first day of July, nagpa-med-cert na ako na magli-leave na ako. Kahit walang pay sa company. Para buong month, parang... Pahinga na. Oo, kasi... Magre-ready na talaga. Ang EDD ko pa noon, August pa nga eh. August.
Parang first week First kay week. AJ, August. Yung pinaka full term niya. Pero ngayon, as early as July, kahit September pa yung due date, naka-maternity leave na ako. So, yun yung pinaka... Starting July 1. Mm-mm. Tapos ang expected due namin is September. Oo, sa ano, by LMP, yung last menstrual period, pagbabasihan, September 21, ang pinaka full term. Baga, yung 40 weeks. 40 weeks. Oo. So, yung 38 weeks, yun yung week ng September 7. Yeah. Yung week na yun, yung sabi ng doktor na pwede na week na 38 weeks. Pero dahil CS tayo kay Apollo, ngayon, CS pa rin. And scheduled CS. Although, nung una naman, hindi naman namin unisip na CS agad. Kasi pwede na eh. Pwede na mag-normal, di ba? Or may ano naman, may possibility, may chance. Kaso tinanong namin yung OB. Siyempre, nagbigay siya ng mga options. Mga option or risk factors. Tsaka siya mismo, hindi siya nag-o-offer ng yun nga, yung vaginal birth after C-section. So sabi Pwede siya niya, mag-refer. Magre-refer siya. Pero hindi na natin inano. Oo. Siyempre, nung nalaman din namin yung risk, although meron naman talagang chance, kaso, yun nga, parang... Gusto natin yung safest. Yes. Route. Safest route. Oo, kasi naalala ko yung kay Apollo, parang feeling ko kaya ko namang mag-normal. Kaso, nung time na yun, check-up lang dapat. No, 38 weeks check-up ko. Sinabihan siya ng OB na dilated na, parang may ilang cm na. So, parang pwede na akong, parang active, parang nagle-labor na, ganun. Pero which is hindi mo naman nararamdaman that time. Hindi ko talaga na-feel kasi hindi ko rin naman na-experience yung kung ano ba talaga. water break, yung ganun, na alam ko talagang active na yung labor. So, yun, yung first pregnancy, feeling ko traumatic yung birth experience ko. Kasi nga, nagkaroon tayo na problem dun sa OB eh. Oo, sa ano mismo na parang hindi ko pa natanggap na gano'n talaga na nag-labor pa talaga ako or ano. Pero feeling ko kaya ko namang i-normal siya kasi nga parang very monitored ako nun, di ba tayo? Tapos naglalakad-lakad pa tayo ng malayo. Exercise. Parang para pababait si Apollo dyan. Pero yun, at least safe and healthy naman si AJ nung lumabas. Nung nandun na tayo sa hospital, yung nagre-ready na lalabas na si Apollo, ano ang ine-expect mo na maramdaman then and then yung ngayon na malapit na lumabas si Baby Ellie, ano din yung ine-expect mo? Nung ako noon, feeling ko confident ako noon. Na kaya kong, hindi ako kinakabahan, gano'n. Para malakas ang loob. Oo, malakas pa yung loob ko. Tapos nung time lang na parang pumasok kayo or yung may pinapasign na, yun, doon na nagsabi na parang kailangan na pirmahan para UCS, gano'n. Kasi syempre, hindi naman namin alam, ano ba, nanalakot ba yung doktor? Way ba yun para maka-CS lang, makapirma na kagad? Or ganyan ba talaga? Kung ano nangyayari? Oo. At that time. So, syempre, as first time parent, as a husband din, na binasahan ka na ng doktor na ito yung risk kapag ka hindi pa ganito. Syempre, hindi mo iti-take yung chance na yon. Doon ka sa safe way. Kaya yun nga, dahil nga talagang confident si mami na makapag-normal kami. Pero in the end, gano'n na nangyari sa CS, kinalabasan. So ngayon naman, kay Ellie, na kahit ngayon, alam mo na masi-CS tayo. Ngayon, parang minsan nga iniisip ko pa yung, siyempre pag masi-CS, yung ano na naman, yung i-open ka na naman. Major surgery yon, yung pagpapagaling. Parang alam mo na expect mo eh. So ngayon, parang feeling ko mas prepared naman tayo. Mas prepared tayo ngayon.
In terms of, yun nga, yung kung ano yung mangyayari. Tsaka financially din. Di ba, mas pinag-preparean talaga din natin. Pero hopefully yun, sana talagang ma-follow yung scheduled, ano na. Schedule due. Gano'ng katagal yung yung, di ba, ano tawag sa ganun? Binder. Gano'ng katagal yung binder na nakaganon ka sa tiyan? Nung kay Apollo nun, hindi ako masyadong nagbabinder kasi feeling ko mas masakit. Pero ngayon, nung nalaman ko na nakaka-help siya para gumaling agad, nung bumalik agad, maging intact agad yung Yung tahe, gano'n? tahe or muscle na naghihiwalay, mas magiging na ako sa binder. Magamitin ko na talaga. Tapos, di ba ang tawag doon? Benda? Bandage? Yun, Oo. naka-cover na parang tape. Oo. Gano'n din katagal yun? 1 week? Tapos bumalik tayo? Parang gano'n, na nilinis-linis mo, di ba? Tapos Oo. tinatakpan natin. Oo. Parang naalala ko noon, di ba, July, nanganak. Tapos, after ilang months, mga August, lumalabas-labas na tayo eh. Nagbe-baby carrier na din ako eh. Parang, so ilan? July? August or September? Parang hindi ko naaalala. Doon sa sa Ayala, yung kumakain-kain tayo doon. Di ba, July si Apollo. Meron tayo yung pinakaunang labas natin na iniwan natin na siya, si Apollo. Kasi, yun yung pinakaunang labas, yung kumain tayo sa Samgyup. Oo. Ano yan, August? Parang August na yun. 1 month. So, parang 1 month August din na siya. yun. Pero yung kasama si Apollo na naka-carrier, mga siguro September na yun. July, August, September. mga 2 months. May time pa na nadadala nila mama ni Papa si Apollo, di ba? Na nag-grocery. Na naka-carrier. Na naka-carrier. Tapos si Papa ang bibit-bit kay Apollo. Tapos pag uwi nila, may mga dala silang laruan. So, dami ng diaper, dami ng gatas. Ayun pa, yung sa breastfeeding kay Apollo. Parang kahit naman noon pa, gusto ko na mag-breastfeed. Kaya talagang sinaga ko lang din na inaral, gano'n. Siguro kung hindi ko pinursu, baka konti lang din yung maging milk supply ko. Kasi, naano na siya eh, nag-formula na siya agad eh. Sa hospital pa lang eh. Oo. Parang hindi kasi binigay agad si Apollo noon eh. Para kinabukasan pa. So, parang kakalabas pa lang, pinaghanap na ako na Diba? Oo, pinaghanap na ako ng formula. Hindi naman talaga tayo bawal. bumili. At Tsaka bawal dapat Oo. sa ospital. Tsaka gano'n naman talaga sa una, parang ano ba yung na-expect mo paglabas na paglabas? Malakas na yun. Hindi naman eh, iba-iba. Malakas na At yung saka, gatas, di ba hindi? may colostrum, yun yung unang kailangang makuha ni baby. Konti lang talaga yun. Tapos, syempre, hanggang sa Ano lumalaki yun? siya. Anong colostrum? Colostrum, yun yung parang yellowish siya eh. Na Milk. milk na pure, parang fats. More on fats siya. Na kailangan ng baby. Oo, yun yung kailangan na, yun yung first. Kumbaga, hindi siya yung malabnaw, hindi siya yung parang gatas na alam mo yung itsura. Pero ano siya, malapot. Yun yung first na kailangan niya makuha sa breast feeding. Hopefully, sa paglabas ni Ellie, maibigay kagad sa atin. Oo, tsaka ano pa lang. Makapag-breastfeed na. Mga 1 or 2 weeks before ng ma-CS, mag-ano na ako. Gatas. Ay, gatas. Malunggay? Yung mga Sabaw. supplements, Soup, mga pampaboost ng milk. Di ba may malunggay, pala? Capsule. Capsule. Meron din yung mga Beef na sabaw. Yung mga gano'n, di ba? Masabaw. sabaw. Baka, malunggay. Panay ang gano'n natin dati, di ba? Tapos, biglang lakas din naman ng mo. Supply. Oh, Oo. supply. Gano'n naman talaga eh. Basta lang. Tamang knowledge lang sa pagpa-breast. So, nung kay Apollo, syempre, yan eh, first time, natin yon parent, hindi pa natin parang alam yon dati. Syempre, learning during the process at that time. And, tingnan mo, maayos naman ang pagkalaki ni Apollo. Malusog, makulit.
Basta naalala ko noon, basta nung first time na talaga natin, ikaw parang medyo hindi ka pa sure na kailangan mo tawagin si mama Ah, para patahanin. ah. Pero ngayon, kay Ellie sa number 2, sa tingin mo, how confident are we Feeling ko naman, sa paglabas na, sa mas pagdating ano ni na baby? tayo, oo, mas may knowledge na kahit na ba 7 years ang gap nila na 7 years. mm, Ako excited ako na ma-meet ni Apollo, Hmm. si baby. Ayun, ano yung magiging reaction niya as a kuya, paano siya magiging as a kuya kay kung ano baby na siya. Ellie. So sayang hindi tayo nakapag-vlog, wala tayong video nung nag 7th birthday si Apollo and sinabay kasi namin yun sa gender reveal eh. So yung baby number 2 namin, si baby Ellie is a boy. It's a boy again. Another Siguro somewhere dito kung ibigay natin yung, pakita ko yung video. Lalaki! Lalaki ulit! Wow! Congrats! Ito pala yung same na suot ko nun. Oo nga. Blue. And, saktong-sakto yung kwentuhan natin. Nandito na din tayo, palikunan ng hospital. Okay, thank you guys sa pakikinig sa aming kwentuhan ni Mami for today's vlog. And see you again tomorrow. Peace.